Sa pagpapatuloy naman nila sa paglalakad sa baryong yun, nagtanong-tanong sila sa mga tao kung meron bang pinauupahang bahay sa lugar na yun. Sakto namang may isang maliit na bakanting kwarto ang kanilang napagtanungan. Isa yung manininda ng gulay sa maliit na talipapadon sa lugar. Ang kaso nga lang, ang silid na yun ay nasa loob ng bodega ng imbakan ng mga paninda ng may-ari. Pero maliit lang naman yung hinihingi ng bayad sa kanila. Kaya pumayag na din silang dun pansamantalang tumuloy. Ayon sa may-ari, ang silid na yun ay para sa mga trabahador na pumapasok sa kanyang tindahan. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Subalit ang lahat ng trabahador nito ay uwian, kaya bakante ang silid na yun ngayon. May pera pa naman noon si Dakila, kaya may naiambag pa siya sa upa dun sa silid. Kumpleto naman ang pasilidad ng lugar na yun. Sa loob kasi ng bodega ay may palikuran, poso na maaari ng pagkunan ng tubig at meron ding kusina. May lutuan din na kahoy naman ang gatong. At dahil sasanay sila sa ganoong pamumuhay, naging madali lang sa kanila ang lahat. Nang dun na nga sila nanatili. Isang araw, kinausap sila ng may-ari noon. Mga iho, ano kaya kung pumasok na lang kayong trabahador sa tindahan ko? Kung papayag kayo, di nyo na kailangang umupa sa silid na to. Tsaka malilibre pa ang pagkain nyo. Pasasahurin ko pa kayo linggo-linggo. Kaya nga lang di gaanong kalaki. Gusto ko kasing magkaroon din ng makakasamang mapagkakatiwalaan ko dito. Uwi ka ng may-ari noon na itago na lang natin sa pangalang Ador. Ha? Talaga ho? Mang Ador? Sige ho, mas maganda nga ho kung ganun Kaso, Mang Ador, di ho namin may papangako na magtatagal kami sa lugar na ito. Pero habang naririto kami, papasok ho kami sa tindahan nyo bilang trabahante. Sagot ni Bagwis. Sige. Kung gusto nyo, mag-umpisa na kayo bukas. Punta na lang kayo sa tindahan ko, ha? Tugon ng may-ari bago ito umalis. Ikinatuwa naman nila nung dalawa ang alok sa kanila ng may-ari ng silid na tinutuluyan nila. Sapagkat makakatipid na sila, sa sahod pa sila, libre pang pagkain at bahay. Kinabukasan, nag-umpisa na nga silang magtrabaho. Sa tabi ng tindahang yun ay tindahan naman ng mga karne. Nakilala nila si Manong Mundo na isang matador. Masayang kakwentuhan si Mang Mundo. Ayon sa kanila, makwela ito at maraming alam na kwento sa araw-araw nilang pamamalagi doon. Habang nagtatrabaho, marami na silang nakilalang mga tao. Ngunit isang araw, naging seryoso silang dalawa nang may isang tao ang bumili ng karne kay Manong Mundo. Sa itsura noon, para itong taga-bundok. Nakasalakot yun na gawa sa hinabing pandan, ngunit gutay-gutay na. Napasulyap yun sa kanila at ngumisi. Agad yung nakilala ni Dakila dahil yun yung nakabanggaan niyang lalaki sa daan nung unang araw nila sa baryong yun. Tol, nandito siya. Uwi ka ni Dakila kay Bagwis. Oo, tol, alam ko. Nararamdaman ko ang pagiging aswang niya. At base sa ikinikilos niya, may binabalak siyang di maganda. Tugon ni Bagwis. Nang sandaling yun ay nagparamdam na sa kanila si Ignatius at Nuria. Nagsalita ang mga yun na tanging sa isip lang nila naririnig. Dakila, Bagwis, tama nga ang inala nyo. Aswang nga ang lalaking yan na pinamanmanan nyo sa amin. At may natuklasan kami ng kapatid ko. Sa bawat sulok ng baryong ito, may mga lungga ng aswang. At di lang basta mga aswang, kaya mag-iingat kayo.
Ang nakasalamuhan yung lalaki ay kabilang sa mga ito. Ngunit may inaalala kami, Bagwis, Dakila. Natuklasan din namin na may kaalyadong isang bugaitang mangkukulam ang mga ito. Wika sa kanilang isipan ni Ignatius. At ano namang klaseng mga aswang sila? Tanong ni Bagwis sa kanyang wisyo. Sila ang aswang na kinikilalang mga gabunan. Huwag niyo silang mamalitin. Delikado ang uri nila. Di lang namin alam kung sa bawat lungga na yon ay marami sila. Di na namin kasi ginawang pumasok doon. Mahirap na. Sagot ni Ignatius. Habang nakikipag-usap sila noon sa mga maharlikang engkanto nilang kasangga, patuloy lang naman sila sa pagbebenta ng mga gulay na parang walang nangyayari. Alis dating kasi ang mga bumibili sa kanila noon sapagkat malapit ng magtanghalian. Nang isang araw noon ng linggo, namasyal sila noon sa baryo para naman makasanayan nila ang bawat sulok ng lugar doon para kung sakaling magkaroon ng gulo, madali lang nilang mapupuntahan yon at makakabisado nila ang kanilang tatakbuhan. Sa kanilang paglalakad, may nakasalubong silang isang matanda na may daladalang isang basket na may nakabalot na kung ano-ano. Nagtitinda ang matandang iyon ng pang-ulam dahil sa malapit na ang hapunan noon. Napagpasya na lang nila na bumili ng lutong ulam. Kaya naman tinawag nila ang matanda. Paglapit ng matanda, "Oh, mga iho, bili na kayo. Masarap to." uwi ka ng matanda sa kanila. Ano ho ba yan, la? Tanong naman ni Dakila. Nang buksan ng matanda ang takip ng basket na yon, napakunot ang noo ni Bagwis. Si Dakila naman ay nanlaki ang mga mata. Tinapik siya noon ni Bagwis sa balikat. Hudyat na huwag siyang papahalata dahil ang nakita nila sa loob ng basket na yon ay ang mga karning nakabalot na. Subalit, labas-masok doon ang mga uod at insekto. Pinigilan noon ni Dakila ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Sige o, manang, bigyan nyo kami ng isa. Uwi ka doon ni Bagwis. Pagkaabot ng matanda sa kanya ng ulam, ngumisi pa yon sa kanila at nagpasalamat. Nagwi ka pa yon ng, Kainin nyo agad yan, mga iho, ha? Masarap yan. Lalo na kapag mainit ang kanin. salita ng matandang yun bago ito muling naglakad papalayo. Pinagmasdan nilang mabuti ang matandang yun. At nang mawala na yun sa kanilang paningin, umuwi na rin silang dalawa noon. At habang nasa daan, nakatakip ang kamay ni Dakila sa kanyang ilong. Ano ba yan, tol? Bakit bumili ka pa niyan? Bulok na yan eh. Sambit ni Dakila. Nagbuntong hininga lang naman nun si Bagwis, sabay tugon ng, palalapitin natin sila sa atin sa pamamagitan neto. Salita ni Bagwis. Ha? Paano? Basta, tol. Pagka-uwi nila, inilagay ni Bagwis ang kanyang binili sa basurahan sa loob ng bodega. Ibinalot niya yun ng maayos para di mangamoy. Di halos makakain noon si Dakila dahil sa kanyang nakita na tinda ng matanda. Bawat subo niya noon ng kanin, lagi siyang naduduwal. Ay, ano ba yan? Lecheng matanda yun ah. Bakit kasi tol, tinawag-tawag mo pa yun eh? Salita ni Dakila habang dumuduwal. Halos maiyak na ito sa kakaduwal. Ikaw talaga tol oh. Napakayin na ng sikmura mo. Para yun lang eh. Tugon naman ni Bagwis. Subalit ilang minuto pa lang ang nakakaraan
Sa loob ng silid na yun, nagpakita sa kanila si Ignatius at Nuria. Bagwis, Dakila, mag-iingat kayo. Markado na kayo. Salita ni Ignatius. Markado? Patanong na salita ni Dakila. Oo, Dakila. Markado na kayo ng isang mangkukulam. At ang bagay na dala nyo dito kanina ay ang siyang ipinapakain nito sa mga biktima nito, na siya namang ginagawa niyang pampakain sa mga gabunan sa lugar na ito. Maging handa kayo bawat oras, mga iho. Wika ni Ignatius sa paglitaw ng mga ito. Dahil sa nalaman nila, alam nilang nasa panganib sila. Di nila inaasahan na makakasagupa sila ng ganoong klaseng nilalang, isang bugaitang mangkukulam na kabilang sa pangkat ng mga gabunan. Natahimik sila noon habang kumakain, pati si Dakila napatigil sa pagsuka, at iniisip nila kung ano ang mga susunod na mangyayari. Tol, mukhang seryoso ang kinakaharap natin sa pagkakataong ito Alam nilang bagong salta tayo sa baryong ito, kaya tayo ang gusto nilang maging biktima. Maging handa ka, Dakila. Seryoso si Ignatius sa kanilang pagsasalita. Ibig sabihin lang nun, malalakas ang makakaharap natin sa ganitong pagkakataon. Seryosong wika ni Bagwis. Walang problema, tol. Nakahanda ako. Kahit anong oras. Tugon naman ni Dakila. Matapos ng kanilang hapunan, lumabas sila ng bodega para magpahangin. Maalinsangan kasi sa kanilang silid. Sukbit nila noon ang kanilang mga tabak sa kanilang likuran. Habang papalabas sila noon, Rico, natisod si Dakila sa sako ng gulay at nadapa. Ano ba yan? Uwi ka ni Dakila habang himas niya sa kanyang tuhod. Kaya naman yung pagiging seryoso ni Bagwis ay napalitan ng pagtawa. Ano ka ba naman, tol? May nakabuntot siguro sa'yo na kamalasan. Lagi ka nalang nadidisgrasya. Uwi ka ni Bagwis. Pagtayo naman ni Dakila, pinagpagan niya ang kanyang sarili. Nauna nang maglakad nun sa kanya papalabas si Bagwis. Kaya't sumunod na lang siya dito. Ngunit nagtaka siya nang makita niyang nakatayo lang si Bagwis sa harap ng entradang pintuan ng bodega. Paglapit niya dito, nakita niyang nakasipat lang ito sa labas. Kaya naman sinipat niya din ang tinitignan nito. Pagtingin niya doon, napakunot ang kanyang noo nang makita niya na ang tinitignan ni Bagwis. Nang makita niya ang tinitignan ni Bagwis ay ang balbasaradong lalaki. Nakatingin ito sa kanila habang nakangisi at namumula ang mga mata. Tol, isara mo ng maraan ang pinto. Ngunit huwag mong aalisin ang tingin mo sa lalaking yan. Di yan basta ordinaryong aswang lamang. Di tayo pwedeng lumikha ng gulo sa lugar na ito. Hihintayin nating makabalik sina Ignatius at Nuria para magkaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol sa kanila. Bulong ni Bagwis kay Dakila. Tumangulang naman noon si Dakila bilang pagsang-ayon. Marahan niyang isinara ang pintuan ng bodega. Hanggang sa magawa na niya yung isara. Nang magawa yun ni Dakila, nanatili pa sila ng ilang minutong nakatayo doon. Pinakiramdaman nila noon ang paligid kung may kakaiba bang mangyayari. Subalit, wala naman. Kaya bumalik sila sa kanilang silid. Tol, anong gagawin natin? Di tayo pwedeng maghintay na lang ng basta dito. Makakabulabog tayo ng mga tao dito.
At ang masaklap pa, baka mapahamak pati sila kapag nagkataong sumalakay nga sa atin ang mga gabunan na yon. Wika ni Dakila. Tama ka, tol. Susubukan kong hagilapin ang wisyo ni Ignatius. Magpapahanap tayo ng angkop na lugar na walang masyadong kabayan. Para kung sakaling tayo talaga ang pakay nila, dun sila pupunta. Tugon ni Bagwis kasunod ng pagpikit nito. Maya-maya lang ay nagmulat na itong si Bagwis. Ano, tol? Uwi ka ni Dakila. Maganda ka, tol. Tutungo tayo sa gitna ng baryo, kung saan matatagpuan ang bulwagan, kung saan idinadaos ang mga pagdiriwang sa baryong ito. Bakante sa ngayon ang lugar na yon, ayon kay Ignatius, at malayo ang mga kabayan sa lugar na yon. Salita ni Bagwis. Pagkasabi nun ni Bagwis, agad silang gumayak. Sukbit ang tabak. Mabilis nilang tinungo ang lugar na itinuro sa kanila ni Ignatius at Nuria. Nang marating nila ang lugar, agad sila doong pumasok. Malaki at malawak ang bulwagang yun, subalit bukas ito. Tanging ang may bubong lang doon ay ang mga upuang may 3 baitang na gawa sa simento sa paligid ng bulwagan. At ang pinakaintablado na rin ng lugar, simentado ang lugar na yun. Ngunit halatang matagal nang di nagagamit dahil sa napakaraming nagkalat na tuyong dahon doon mula sa mga punong nakapaligid dito, at kinayapan na rin ng mga damo ang bawat poste. Nang nasa gitna na sila ng lugar, doon ay nagpakita sa kanila si Ignatius at Nuria. Bagwis, Dakila, mag-iingat kayo. 5 sila na nakasunod sa inyo. At tama nga kami, mga gabunan nga sila. Uwi ka ni Nuria. Makaraan ng ilang minuto, umalimpuyo ang malakas na hangin, kaya nagkaluskusan ang mga tuyong dahon sa paligid na nalipad ng hangin. Pagdaan ng hangin yun, nakaramdam sila ng mabibigat na presensya sa paligid. Maya-maya pa, nasipat nila mula sa mga bubungan ng mga upuan sa paligid ng bulwagan ang mga malaasong nilalang na namumula ang mga mata, nalitaw sa dilim ng paligid. Ngunit agad din silang napasipat sa kanilang likuran nang may magsalita doon, at yun yung balbas saradong lalaki na minsan nakabangga ni Dakila sa daan. Base sa inaasta nyo, mga antingero kayo, hindi ba? Kaya pala nagawa nyong makaligtas sa aming mga yangkaw. Mukhang may talino din kayo, at dito nyo kami dinala. Uwi ka ng panauhing medyo garal ka lang tinig. Maya-maya pa, nagsilapagan na ang mga gabunan mula sa bubungan. Nasa magkakaibang direksyon ng mga yon sa paligid. Kalmado lang naman nun silang dalawa. Ngunit alisto sila. Alam naming di kayo taga rito, kaya sabihin nyo, sino kayo? Tanong nun sa kanila. Hindi nun sumagot si Dakila at Bagwis. Bagkos ay hinugot nila ang kanilang mga tabak. Aba. Sige, tama yan. Ipagtanggol nyo ang sarili nyo sa kamatayan. Salita nun, kasabay ng pag-upo nito sa simentadong upuan. Mga kasama, sa tingin ko, kaya nyo na yan. Pagkasabi nun ng lalaki, marahan silang nilapitan ng mga malaasong nilalang.
Di nila nun binago ang anyo ng kanilang tabak. Sa halip ay nagtalikuran silang dalawa habang pinagmamasdan ang mga nilalang na nag-aangil sa kanilang harapan. Tol, mag-iingat ka. Bulong ni Bagwis. Oo, ikaw din. Sagot naman ni Dakila. Maya-maya pa. Inatake na nga sila ng mga ito. Kaliwat ka ng mga pagkalmot agad ang ibinato ng mga gabunan sa kanila noon. Mabilis naman nilang pinagsasalag ang mga yun sa pagkalmot kay Dakila ng isang gabunan. Tanging sa hangin lang yun tumama na naging sanhi para mawalan ito ng balanse. Agad naman na hinataw yun ni Dakila ng tabak, ngunit mabilis kumilos ang nilalang at nagawa nitong maiwasan ng talim ng sandata ni Dakila. Kaya naman naging bukas ang kanya nung depensa. Kaya naman di niya masyadong naiwasan ang kalmot ng isa pang gabunan. Natamaan siya nun sa braso at nagtamo ng medyo malalim na sugat. Gigil na daing ni Dakila, ngunit agad niya ding ibinawi noon ang kanyang katawan at inihataw doon ang kanyang tabak, subalit agad yung nakalayo sa kanya. Dinilaan ng gabunan ang mga kuko nito kung nasaan ang bahid ng dugo ni Dakila. Samantalang si Bagwis naman noon sa pag-atake sa kanya ng dalawang gabunan, sabay niyang nasangga ang atake ng mga yon gamit ang tabak. Mabilis niya noong hinawakan sa braso ang isa doon at mabilisang inihataw ang tabak, ngunit buong lakas yung nagpumiglas para makawala. Ngunit nahagip pa rin ang tabak ni Bagwis noon ang dibdib ng gabunan, kaya nagawa niya yung masugatan. Mabilis na lumayo sa kanya ang mga yun habang hawak ng isa ang dibdib nito. Nang tignan ng nasugatang gabunan ni Bagwis ang palad nito at nang makita noon ang kanyang dugo, tumitig ito ng matalim kay Bagwis. Kasabay ng malakas na angil nito. Nang sandaling yun, sila namang dalawa ang sumulong sa pag-atake gamit ang abilidad ng kanilang tangan. Mabilisan silang umatake sa kanilang mga kalaban. Dahil sa bilis na ipinapamalas nila Bagwis at Dakila, halos sugatan na ang kanilang mga kalaban noon. Nagtatamo din silang dalawa noon ng galos dahil sa palitan ng kanilang atake at pagsalag. Maya-maya pa, naramdaman na nilang magkaibigan ang unti-unting paghina ng mga gabunan. Kaya't sinamantala nila ang pagkakataon para patayin ang mga yun. Ngunit agad silang napabaling sa kanilang likuran nang makaramdam sila ng pag-atake. Mabilis nila noong isinalag ang kanilang mga tabak. Nang bumungad sa kanila ang isa pang malaasong nilalang na malapit nang tumama sa kanila ang matatalas nitong mga kuko. Akala ko mga pipitsugin lamang kayo, ngunit nagawa niyong sabayan ang mga kauri ko. Wika nun. Kasunod ng pagtadyak nito sa dibdib nilang dalawa, tumumba sila nun sa lupa dahil sa ramdam nila ang bigat ng atake na kanilang natanggap. Mga kasama, tayo na. Sa susunod na lang tayo babawi. Mauubos tayo kapag nagpumulit tayong kalabanin ang dalawang to. Sambit ng gabunang yun, kasunod ng agarang pag-alis nito kasama ang 4 sa kauri niya. Nagsitalunan ng mga yun papaitaas sa mga bubungan. Nilingon pa sila nung dalawa ng balbas saradong lalaki na nakangisi.
bago ito tuluyang naglaho sa dilim ng karimlan. Alright mga kabagis, bumpatis! Ang alat no? Ang alat ng pagkabitin. Anyway, ngayon ay nagpakilala na yung lalaking yon, pero hindi pa naman alam yung pangalan. Pero ang iniisip ko lang, o komento ko, konektado kaya to dun sa dalawang hinahanap nila? O yung sinasabi nilang nagrebelde kay Mapulon, si Baltog at Balingit? Ewan ko Malalaman natin yan kay Kabagis James at sa mga susunod na kabanata. Pero bago ang mga kabanatang yon, mag-shoutout tayo mga kabagis ko. Shoutout kay Jovi Abordo from Qatar. Shoutout po kay Maria Elena Resonable. Shoutout din po kay Charles Arcasetas. Shoutout din po kay Strong Lightning. Uy, si Kabagis Strong Lightning Bagis, may kwento ka ba? Bigyan mo naman kami ulit. Shoutout sa'yo, Kabagis Shoutout din po kay JM Diaz. Shoutout din po kay Renato Malata. Shoutout sa'yo Joshua Arellano from Iloilo. Shoutout din kay Richard Avia. Shoutout din kay McLemore Prince. Shoutout sa'yo Jay Somojo. At shoutout din sa asawa ni Elsie Alindahaw na si Edelberto Guanzon Nidoy Jr. Shoutout din po kay Miharis Jomar. Shoutout po kay Angelbert Maramba at pinapa-shoutout niya si Daisy Mendoza. Shoutout po kay Ian Lloyd Dimapilis o Dimapilis from Batangas. Shoutout din po kay Luzminda Acosta from Cotabato. Shoutout din po kay Lucky Chan. Shoutout kay George Carolo at sa Arqueolo family. Shoutout po sa inyo. Tagal ko na atang listeners tong mga to Salamat po Shoutout din po kay Ariel Fernandez sa Facebook page naman. Shoutout po kay Daisy Saban Kunag at pinapa-shoutout niya si Love Noy na nasa Riyadh at pati na rin sa lahat ng ka-agent niya sa UF from Agent Liz. God bless po sa inyo dyan. At shoutout sa iyo Pilar Roquiepo. Ayun, kung may nakaligtaan po ako sa shoutout, paalalahanan nyo lang ako mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.